Ang bawat mamamayan ay may tungkulin at responsibilidad na magbayad ng buwis. Samantalang, responsibilidad naman ng pamahalaan na gamitin ito sa mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sa sari-sarit kung minsan ay magkakasalungat na prioridad, paano nga ba natutukoy ng pamahalaan ang mga pangunahing proyekto na dapat pondohan ng inyong buwis? At sa dami ng nagkakatunggali ang boses, paano naman nagagawang makinig ng pamahalaan sa inyong mga mungkahi? Ang pagbabudget ay dumadaan sa masusing proseso o budget process na nakasentro sa pagbuo ng pambansang budget na naglalaman ng planong gastusin mula sa kita at utang ng gobyerno bilang desisyon ng Pangulo. Binubuo ito at ipinanunukala ng ehekutibo, inaaprubahan ng Kongreso, at ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngunit sa lahat ng aspeto ng budget process, ang dapat nagahari ay ang interes at boses ng mga mamamayan. Nagsisimula ang proseso ng pagbabudget sa pag-issue ng budget call na nagsasaad ng mga planong gastusin ng gobyerno. Sa tulong ng Budget Priorities Framework, malalaman kung ano-ano ang mga pamantayan sa pagpili ng mga pangunahing proyekto at programa na popondohan sa susunod na taon o fiscal year. Limitado ang kaba ng bayan kung kaya't kailangan umutang ang gobyerno upang mapunan ang mga kakulangan at matulungan ang bawat Pilipino hanggang sa pinakamahihirap na komunidad sa lipunan. Kasama ang Department of Budget and Management, ginagabayan nito ang Pangulo at ang Gabinete sa pagsusuri, pagdedesisyon at pagpapanukala ng pambansang budget. Upang matupad ang mga ito, paano nga matitiyak na ang boses ng mamamayan ay mabibigyan pansin sa prosesong ito? Sa loob ng 7 buwan, binubuo ang panukalang budget at isinusumite ito ng Pangulo sa Kongreso pagkatapos ng kanyang taunang State of the Nation Address. Dito na sisimula ang proseso ng budget legislation kung saan tatalakayin ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga panukalang programa at proyekto na siyang susuriing mabuti ng mga mambabatas. Kung dati, panay numero lamang ang laman ng panukala ng Pangulo sa Kongreso, ngayon, ang bawat itinakdang halaga ay sinasamahan ng nasusukat na resulta, tulad ng bilang ng serbisyo at benepisyaryo at mga detalye ng programa o proyektong nais ipatupad. Sa tulong nito, ang Kongreso ay makakapagpasya kung tataasan o babawasan ang itinakdang pondo ng mga ahensya. Bago matapos ang taon, aaprubahan ng Kongreso bilang batas ang pambansang budget na siya namang lalagdaan ng Pangulo bilang General Appropriations Act o GAA. Upang mapabilis ang proseso sa paghahatid ng serbisyo, ang GAA ay nagsisilbi bilang allotment order. Ibig sabihin, sa oras na magkabisa ang GAA, may awtoridad na ang mga ahensya upang pumasok sa mga kontrata para sa mga programa at proyekto na mabuting nakalahad sa GAA. Maliban lang rito ang mga items na may kondisyon ng pagpapatupad, kung saan ang ahensya ay kailangan magsumite muna ng special budget request at iba pang kaukulang dokumento sa DBM upang mabigyan ng obligational authority sa pamamagitan ng Special Allotment Release Order. Ang paglabas ng salapi upang mabayaran ng mga nakumpletong kontrata ng mga ahensya ay dumadaan din sa masusing proseso. Para magabayan ng mga ahensya ukol dito, ang DBM ay naglalabas ng guidelines on the release of funds taon-taon upang masumite ng mga ahensya ang kanilang programa ng mga bayarin at mabigyan sila ng Notice of Cash Allocation. Simula 2019, ipinatupad ang Cash Budgeting System o CBS upang mas mapabilis at epektibong maihatid ang serbisyo ng gobyerno sa loob ng isang taon ayon sa bisa ng itinakdang budget. Paano naman ninyo mababantayan ang inyong buwis? Ang bawat ahensya ng gobyerno ay inaatasan na regular na mag-ulat sa publiko ng kanilang mga gastusin at accomplishments. Makikita sa transparency seal na nakapaskil sa kanilang mga website ang taunang budget, performance targets, at mga programa at proyektong ginastusan, pati na rin ang mga kontratang kanilang pinapasukan. Naglalabas din ng mga ulat ang DBM at ang Department of Finance ukol sa paggastos, koleksyon at pangungutang ng gobyerno.
Masusing pinag-aaralan ng Commission on Audit ang bawat salaping ginagastos ng mga ahensya at nagsusumite ng audit report na nakapaskil sa kanilang website upang ipagbigay alam kung may paggastos na hindi wasto. Paano nga ba kayo makikilahok sa budget process? Una, mahalagang unawain ang budget. Basahin ang pambansang budget. Alamin ang mga budget at mga performance target ng mga ahensya. Silipin ang mga regular na ulat na inilalabas ng gobyerno at ihambing ang kanilang actual performance sa kanilang mga target. Simula noong 2011, ang DBM ay regular na naglalathala ng People's Budget upang mas higit maunawaan ng publiko ang mga teknikal na nilalaman ng budget at mga ulat ng bawat ahensya. Pangalawa, makilahok. Mula sa simpleng pagpapadala ng inyong mga saloobin, panukala at ulat sa mga kinauukulan, pag-aantabay sa mga diskusyon ng Kongreso ukol sa budget, hanggang sa pagsali sa civil society organization na aktibong lumalahok sa mga konsultasyon, partnership, citizens audit at iba pang formal na mekanismo. Sa pamamagitan ng pambansang budget, sinisiguro ng pamahalaan na ang inyong buwis ay may direktang pakinabang sa inyo. Tunay nga na ang bawat piso may kwenta, may kwento. Kaya hindi lang pamahalaan ang dapat nakikialam sa proseso ng pagbubuo, pagsasabatas, pagpapatupad, at pagbabantay sa pambansang budget. Unawain ang budget, maging mapagmatsyag at makilahok. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa budget process, mga reformang kasalukuyang pinatutupad, at mga paraan para makasali sa proseso, bisitahin lamang ang www.dbm.gov.ph.